Yo, CS De La Peña, Hopia Makaduday, The Comedy Crew at welcome sa Session 10. Kung hindi ako nagkakamali ng Hindi Ito Podcast, another session. At ngayon lang ulit nakapag-record kasi ngayon lang ginanahan. Mali. Kasi sabi nila, undisciplined daw, doing the things kahit you're not in the mood. Para syempre magkaroon ka pa rin ng improvement. Pero sa lagay ko ngayon na nagre-record lang kapag may gana, may mali no. Ano natin, ipilitin natin na gawing regular. Pero sa bagay, sa akin lang naman kasi ito kasi ito nga yung ginagawa ko, itong podcast na to para maging masanay sa pagsasalita sa communications kasi syempre yan ang pinakapuhunan sa stand-up comedy. Isa sa mga pinakapuhunan. At syempre, ang isa yung pagsusulat ng mga jokes. At anyway, welcome sa session 10 ng Hindi Ito Podcast. At bago ako magsimula, bago ako sabihin kung ano magiging pag-uusapan ko ngayon, pag-uusapan ko, magpo-promote muna ako ng mga shows ng The Comedy Crew. Syempre, mga stand-up comedy shows na paparating. Syempre una salamat sa mga nanood sa 19 East nung nakaraang January at sa lahat ng mga shows ng The Comedy Crew nitong nakaraan nasa Cavite, yung ibang members, yung iba saan ba sila nag-show. Basta maraming shows ng January at salamat sa mga nanood. At ngayong hindi ko masabi, February, kahit ano. Ito yung mga shows. Hindi lang sa Pilipinas, meron din abroad. Siyempre, unahin natin yung mga show ng abroad. Actually, isa lang ngayon. Ngayong Feb, isa pa lang. Ang The Comedy Crew pupunta sa Singapore. At yan ay sa February 16, 7 p.m. Stephen Riady Auditorium. At ang nandyan ay si Gris Hunyo. At andyan din yung kabatch ko si Marlon Tapalord, Yuki Horikoshi, at sino pa ba? Israel Buenaobra, syempre, at Alex Calleja. Yan ang mga pupunta sa Singapore. Kung may nakikinig nito tapos meron kayong trip sa Singapore, baka gusto nyo manood ng stand-up comedy, imbawa, wala na kayong mapuntahan, bored na kayo sa Singapore. Ayaw nyo na maglakad, nood kayo. Ulit, February 16, Sunday yan, sa Stephen Riady Auditorium. At ano pa, meron din mga shows dito sa Manila na kasama ako sa lineup. Ito yung sa Mions, sa Diliman. Kailan ba yan? February 13. Titingnan ko muna para sure. 13, yan. Thursday yan sa Mions. At February 28, kasama rin ako sa lineup. Sa ano naman yan? Sa Turning Tides sa Marikina. Ayan, napakagandang venue ng Turning Tides tsaka nung Mions. Kaya sana makapanood kayo. Ang ticket ay makikita sa mga posters na ilalabas at syempre punta kayo sa website thecomedycrew.com at alexcalleja.com. At speaking of alexcalleja.com, speaking of Alex Calleja, ito yung isa sa pinakamalaking event o tingin ko isa sa mga pinakamalaking achievement ng isang stand-up comedian dito sa Pinas o kahit saan. Si Alex Calleja, sana maging part kayo nito kasi sobrang saya nito. Si Alex Calleja, magkakaroon siya ng stand-up comedy special sa Netflix. Yan. Nasa Netflix na si Alex. Ang title nito ay Tamang Panahon, February 7. So, ano ba ngayon? Feb 1 ko to na-record. Sa Friday na. Next Friday na yung special ni Alex Calleja. Sana mapanood ninyo kasi sobrang saya. Kung naalala ninyo, nag-show kami noong October 4 tsaka 5, yung birthday show. Yun yung mga time na ni-record yung special ni Alex. At sobrang lakas ng tawanan, sobrang ganda ng show. Kaya sigurado akong magugustuhan ninyo. No, walang biro. Kapag di nyo nagustuhan, hindi, magugustuhan nyo to. maganda yung show. Kaya sana i-remind nyo na punta na kayo sa Netflix, tapos hanapin nyo Tamang Panahon, Alex Calleja. Remind me, yan, para pag dumating na yung February 7, tapos
lumabas na yung show, sabay-sabay tayo manood. At sa mga hindi nakakaalam kung ano yung stand-up comedy na ma-offer ng Pilipinas at ng The Comedy Crew, eto yon. Although hindi naman hindi naman kami kasing galing talaga ni Alex na ganun talaga. Pero ito yung post nga ni Rex Meliora, isa sa mga magtataas din ng antas ng stand-up comedy sa Pilipinas. So panoorin nyo, Alex Calleja, Tamang Panahon, on Netflix, February 7. Yan, sabay-sabay tayo manoor. At ano ba, bakit pa ako nag-record ngayong araw? Diretso na tayo sa topic. Gagawin ko lang tong session na to gagawin ko lang recruitment agency. I-share ko sa inyo kasi na meron kaming dun sa company na pinagtatrabahuhan ko. Nagkaroon kami ng 3 araw na event. 3-day event siya. Ito nga palang company na to. Hindi ko nasasabihin yung pangalan ng company. Kung gusto niyo malaman, PM niyo na lang ako. At pakinggan niyo na lang kasi maraming nangyari ng mga araw na yun. At isa sa mga pinakamagandang ma-offer na mga company yun na hindi ko naranasan sa mga napagtrabahuhan ko before. Itong company na to, iba to. Kaya sa dulo kasi magre-recruit ako kung gusto niyo lang naman. Pero ito nga, umpisahan ko lang muna sa nangyari. Yung 3-day event na to kasi ginawa siya nung first day sa Marriott Hotel. Second day, Enchanted Kingdom. Third day, Marriott Hotel ulit. So sa mga venue pa lang, 'di ba? Yung Enchanted Kingdom, siya, hire talaga nung company. So kami lang nandun. Yung first day, talagang siya, ayoko sabihin bongga kasi pang yun masyadong malambot. De bongga yun. Kasi sobrang laki nung place, na sobrang dami namin doon at hindi lang mga Filipino employees ang nandoon. Meron din mga taga Kenya, basta mga taga ibang bansa. So yung company kasi namin, ang una talaga Pinoy lang ang hinahire nila, pero nag-open na rin sila ng hiring, o nag-open na rin sila ng position para sa mga taga ibang bansa. Ayun nga, mga taga Kenya. So, imagine, yung mga kasama namin doon, mga naka-dreadlocks din. Ako lang yung Pinoy yata na naka-dreads doon. Pero yung kanila, ito lang napansin ko, yung kanila talagang natural yung dreadlocks. Nahihiya nga ako magtanong, gusto kong tanungin paano yung tumutubo ba talaga ng gano'n, kaso baka masamain. Pero, siguro nga ganun, no? Dapat pala tinanong ko na. Meron pa akong nakita doon na naka-dreadlocks, tas meron din mga nagpi-picture siya. Siguro natuwa din sa akin kasi nakakita siya ng Pinoy na pares kami ng buhok. Hinicturean ako, tapos ay video pa. Yung pag ginano yung buhok. At ito nga, balik tayo. So, first day, Marriott Hotel. Marami kaming may mga guest na celebrity. Merong Jed Madela, Between Escalante, Darren Espanto. Sila yung nag-perform Yung Shadow, Elgama Penumbra. At nakita ko na hindi talaga basta-basta yung production. Talagang ginastosan. Sabi ko nga dun sa manager ko, talaga to? Parang 10 million ata ang ginastos. Kasi meron din mga freebies, mga swag kung tawagin namin na pinamigay. At saka sobrang dami namin dun, 1,500 o lagpas pa yata yung mga taong nandun. Doon ko na parang na-realize ko na sobrang laki pala nitong company na pinagtatrabaho ko. Kasi usually ang trabaho ko ay namin, ibang parang one-on-one lang. Merong client tas one-on-one lang. At yung pinaka-company na naghahawak sa amin, o na pinasukan namin, parang hindi ko madalas makahalubilo yung in person na yung mga katrabaho ko. O kahit online nga, parang ilang araw, once a week lang kami nakakapag-usap o nagkakaroon ng meeting. Kaya ibang-iba talaga siya dun sa mga previous work ko na araw-araw papasok ako sa office. Pare-pares na mukha makikita ko. Iba siya Ito, kala ko nung una,
Parang kami lang talaga nung client ang magkausap. Ito na yung trabaho ko, bahay. Tapos, bahay lang. Bahay, trabaho, sa bahay. Gulo. Para bahay, hindi office. Bahay, trabaho, hindi sa office. Tapos bahay ulit. Tapos doon ko na-realize na sobrang laki pala itong company na pinagtatrabaho ko na na-overwhelmed din ako sa dami ng tao. Na ganito na pala karami yung empleyado ng company na to. At ang unang dyan kasi, kaya siguro medyo tamad akong sumama nung una. Kasi 3 days. Tapos sagot pa yung accommodation, sagot yung transportation. Alam niyo pati yung mga mga taga ibang bansa, sagot yung flight. Pati yung mga taga outside ng Manila, sagot yung flight. Medyo nagkaroon lang ng issue din sa mga taga NCR kasi walang accommodation tsaka pero may allowance naman, may allowance. Ang accommodation talaga na i-reserve nila sa mga galing pang Visayas tsaka Mindanao. So imagine yung ganung karaming tao for 3 days na accommodation. Tapos flight pa. Sobrang laki na pala. Doon ko nakita talaga na hindi ito ginagawa sa ibang sa ibang company. Kung merong event, kanya-kanyang punta. 'Di ba? Yung dito talagang pinilit nila na, sumama kayo lahat. Sagot namin. At nakakatuwa. So yun nga, first day dapat ako sasama. First day lang. Kasi nga, hindi ako nasanay sa mga ganong gatherings. Kahit naman dati, kapag may mga event, tamad talaga ako. Pero tas ngayon, 3 days na aalis ako, tas walang uwian. Medyo hindi ako, tapos company event, hindi talaga. Ayoko talaga ng mga ganun eh. Tas merong mga bihis-bihis pa, yung mga team, di ba? Meron kaming all white, hindi man all white, pero basta naka-white. Ganun. Tas merong, yung third day naka suit and tie. Ayoko ng mga ganyan, gusto ko normalan lang. Kaya tinamad ako sumama. Pero nga, first day lang dapat kasi 3 days yun eh. Kapag nagpalista ka, tapos hindi ka umattend, meron kang sanction. Kaya ang pinalista ko lang, first day lang. Kasi ayoko magpalista ng 3 days, tas baka mamaya hindi ko naman pala magustuhan. Wag na lang, masasanction pa ako. Tapos, kasi sayang nga naman yung ibabayad nila. Doon sa, siguro per head. Yung ibabayad nila para sa akin, bigay na lang nila sa iba. Or sana, hindi na magastosan ng ganun pang mas malaki. Pero first day lang ako nagpunta. Pero yung second day, kasi meron nangyari dun sa team namin. Merong mangyayari pa lang na nakapagpilit sa akin na pumunta din ng second day sa Enchanted Kingdom. Sabi ko nga kanina. Pero yung first day, so nagpunta ako dapat wala akong accommodation kasi kasi hindi ako attend ng second day, hindi ako nagpalista. Sumingit lang ako dun sa accommodation ng manager ko. Ipuslit nila ako. Dapat wala ako dun eh. At yung second day, dapat wala ako dun. Pero na-enjoy ko kasi para makaband ko din yung mga ka-team ko. Isipin mo, imagine na yung mga ka-team ko, galing pa silang Visayas, Mindanao. So hindi ko talaga sila nakikita araw-araw o palagi. Ang pwede ko lang makita dun, yung manager ko, taga Quezon City. Tapos, itong event na to, parang magkikita-kita kami. At yung iba dun, first time ko lang ding makita. Tapos, ayun, enjoy din kasi bihira rin akong makapunta ng mga theme park. Diba? Enchanted Kingdom, tas kami lang nandun. Hindi lang naman kami nag-rides o naglaro. Meron ding mga dun. Meron ding mga session at ang nag-handle ng mga sessions, mga C-suite. C-suite ang tawag dun sa mga executives. Isa pang kagandahan din ng company na to, yung mga executive, pwede mo silang i-approach directly, yung sales executive, VP, kahit yung CEO. Makakasalubong mo lang. Pwede mo makasalubong dun sa event na yun. Mas kausapin mo kung marunong ka mag-English. Pero syempre marunong naman kayo mag-English, pero kung komportable ka syempre nakausapin. Mas mababait sila. Unlike sa ibang company nga na pinagtrabahoan ko, yung CEO,
hindi mo makikita. Kahit once a year, twice o kahit sa buong stay mo dun sa company, hindi mo siya makakahalubilo. Siguro dahil startup pa lang din tong company na to. Pero sobrang dami, 1.5. Tapos ang goal pa is magkaroon ng mas marami pang employee sa ngayong taon. At yung third day, hindi na ako nakasama nun. Ang nangyari nangyari nung second day. So nakitulog ako dun sa hotel, sa accommodation na manager ko. Tapos hindi ako nagpaalam ng leave. So may pasok ako nung gabi ng Monday. After ng event, gabi ng Monday, siguro, hindi ko nga alam kung nakaidlip pa ako nun eh. Kasi nag-shift pa ako ng gabi. Gamit lang yung laptop. Tapos umalis na kami ng 5 a.m. Nag-prepare na kami ng 5 a.m. Tapos punta na kami dun sa may Marriott Hotel ulit, yung meet up. Yung meeting place. Kasi nandun yung mga bus. Dun pupunta yung mga bus. And yung hotel na pinagstayan naman namin, halos katabi lang. Sa harap lang. At yun, 5 a.m. nag-prepare na kami. At ito pa yung maganda. So first day meron mga swag na sinasabi ko, mga freebies. Alam mo ba ang freebies ng first day? Meron kaming Jisoo Life. Jisoo Life, yun. Sasabihin ko sana Joe Xiangyin. Joe Xiangyin yung short ko na nabili sa Shopee. Jisoo Life. So yun, ginagamit na ni Ira yung Jisoo Life. At meron kaming mga chocolates. M&M's lang naman, pero may tatak may logo nung company. Ano pa? Tapos buffet yung pagkain. Alam mo yun, ang talaga, ang social nung wala ka nang gagastusin. Kahit sa EK, ang second day. Kasi meron kaming gift, para mga tickets ba yun? Tickets na pwedeng gamitin na pambiling pagkain, pambili ng panglaro, pang sakay sa rides, na yung 'di ba meron sa EK na merong free kapag yung all day pass. All rides pass yata yun. May all day pass. Tapos meron ding mga attractions na babayaran mo separate. Pero yun, yung tickets na meron kaming, hindi ko talaga money, basta magic money yata tawag ron, enchanted money. Basta yan, 3,500 worth. So magkano yun? Tas sobrang dami namin. So magkano na naman yung nagastos dun sa pa-EK na yun, tas hinire pa yung buong Enchanted Kingdom. So kami lang. So 3,500. Nakabili ako ng tote bag, 2 tote bag, tas 2 tsinelas. Na favorite kong brand talaga. Hindi ko alam kung meron sa ibang bansa nito, yung banana peel. Sobrang favorite ko talaga ng banana peel. Maano sa akin malapit sa puso ko yung mga saging. The favorite ko talagang brand. Tapos yun, yung iba pinanlaro ko na, yung iba pinambili kong pagkain. May matitira pa nga nung pinanlaro ko kaso talo ko eh. Tapos hindi lang ako nag-rides. Kasi hindi ko na, wala ako sa Puyat ako nun, puyat talaga. So, hindi ko na kahit anong rides di ko pinuntahan. Lang kami yung Rialto tsaka 7D na may barilan. Hindi ko alam kung nakalimutan ko yung tawag. So enjoy din kasi nakilala ko rin for the first time na meet ko yung mga ka-team ko. At isa pang maganda pala dito na nangyari, meron kaming tarpaulin na pangalan ng team namin. Dito sa company nga namin, 'di ba, bihira magkita-kita. Maraming employees employees na lang. Ayaw sabihin yung position. Maraming employees na nagsasabi na kahit dati kong ka-team na nalilipat, bumabalik-balik pa rin sa team namin kasi kami yung meron talagang masasabi kong bond as a team. Yung iba, parang bihirang kausapin ng manager nila kasi nga hindi naman kami araw-araw nagkikita. Tapos online lang. Pero ito kasing team namin, parang kami lang yung buo, sobrang dami namin. Kami lang yung buo na na team na merong tarpaulin pa. Tapos, pero may nakita pala kaming team na merong t-shirt. T-shirt lang yun, pero tapos nag-picture lang sila. Pero hindi namin alam
baka meron din kaming katulad doon yung bonding rin nila as a team kahit online. Pero bihira kasi, meron pa kaming nakasakay sa bus na wala siyang ka-team na kasama. Parang nakisabay lang siya. Meron lang siya na-meet doon sa Enchanted Kingdom na isa niyang ka-work. Ganun lang, 2, 3 magkakasama. Pero kami yung team talaga. At ang maganda, nag-perform ang Sponge Cola nung gabi. Tinataas namin yung banner. Kami lang may ganun, may banner. Hindi ko alam kasi basta kami lang yung team na ganun dito sa company na to. At magaling rin yung manager namin kasi talaga pinipilit niya kami na makipag-band sa mga ka-team namin kahit yung setup ay online. Kaya pag kita-kita ng personal, ayun, parang na rin, mga tropa na rin talaga. At yun, nagpa-perform ang Sponge Cola. Yung wag niyo napansinin yung kwento ko na patalon-talon. Nagpa-perform ang Sponge Cola at naitaas namin yung banner. Tapos nakita ni Yael. Tapos kami lang yung team Tapos andun yung manager namin na isa. Napansin. Siguro napapansin din ng iba na bakit kaya sila may ganito, paano nangyari yun? O baka ini-imagine ko lang. Basta base kasi sa kwento ng iba parang hindi sila ganun kabuo as a team. Kaya ito yung mamimiss ko rin sa team namin kasi basta mag-iwa-hiwalay na yung team namin. At hindi ko alam kung ano mangyayari. Pero mukha namang okay yung sunod ko manager. Na-share ko na talaga no? Dapat lang dapat yung sa event lang Kasi yung third day, ang pinamigay nilang swag, kasi hindi na talaga ako nagpunta nun. Kasi ayoko talaga magsuot-suot ng mga Ang pinamigay nilang swag, polo shirt, may company logo, at Uniqlo. Uniqlo yung tatak ng t-shirt. Tapos may company logo namin. So, hindi ko alam kung paano nila nagagawa na nagkakaroon sila ng partnership sa mga brand na gano'n, Uniqlo. Meron din kaming mga dati pinabigay nila speaker, yung Bluetooth speaker, tas JBL, tas may logo din ng company. So, yung mga partnership nila, hindi basta-basta. At ano pa bang pinamigay nila nun? Power bank. Yun. Nakalimutan ko yung hindi ako familiar din sa brand. Pero nabigay silang power bank. So, doon pa lang sa mga swag, tas sa mga pa-event nila na ganun, makikita mo na yung pinapahalagahan din nila yung yung mga empleyado. Talaga nag-promote no. Kasi gusto kong yun nga. At hindi lang yan kasi hindi lang yun ang mga ginagawa nila nung company na yun. Kahit last year umattend din ako, may mga paswag din sila, alam mo yun. Pero dati lang, mug. Alam mo yun, self-steering ba yun? Hindi. Mug lang siya. Pero ngayon nag-improve na yung daming pinamigay, tas 3 days na event. So, pinaggastusan. At ang tingin ko, pinagkagastusan talaga dito yung mga celebrity. Kasi ang nag-host ng third day, Catriona Gray. Tapos nag-perform may mga artist na nag-perform. Morissette ba yun? Tsaka, basta ang tumatak sa akin nun, ayun, dun si Sam Concepcion. Tapos ang tumatak sa akin kasi medyo matunog nga din sa mga Gen Z ngayon, si KZ Tandingan at saka si Carlos Yulo. Ang pangalan, TJ Monteverde. Yun. Sila yung nag-perform din ng gabing yun. So, siguro ang laki ng bahay talaga. At ayun, kung gusto nyo wala na, ikwento ko lang kasi meron talagang times na kapag nasasanay na nasa bahay lang, ganyan, tatamarin ka na talagang gumawa ng mga bagay. Pero parang isang push lang, i-push mo lang yung sarili mo na gawin yung bagay na yun. At may enjoy mo kasi meron ka pa palang pwedeng magawa. Pwede mo palang masingitan ng ibang bagay, ng ibang events yung buhay mo. Hindi lang siya basta work, bahay, trabaho. Meron ka pang pwedeng magawa. Tsaka you'll never know, may enjoy mo rin talaga. Kasi ang iniisip natin kapag halimbawa nagpunta tayo sa isang event, yung magpe-prepare ka pa lang, o baka ako lang, merong mga magpe-prepare ka pa lang, tinatamad ka na, pupunta ako dito, tas mag-grab ako, mamamasahe ako, may dala akong mga gamit, mga bit-bit akong gamit, mga damit, mga bag, ang dami. Tapos iisipin mo pa, mas-stress ka pa sa susuotin mo. Nakakapagod nga naman kung iisipin mo. Pero minsan,
kailangan mo rin, isang ano lang kahit push mo lang yung sarili mo konti. Tapos umattend ka lang, andun ka lang, bigyan mo ng chance yung sarili mo na pumunta din sa mga ibang lugar. Kasi yun, na-enjoy ko naman. Inisip ko, dapat pala nagpunta na rin ako ng third day. Sayang yung unique. Sayang yung polo shirt. Sayang yung mga swag. Pero yun, sa susunod na event, sana makasama na ako. Hindi ako tama rin. Kasi hindi ko rin naman masasabi. Pero sa nangyari, tingin ko, pag mayroong event, sasama talaga ako eh. Kahit ano pang suot, kahit walang suot, kahit ano, Tarzan. Hindi yan. Baka malimurot sila mabigay ng rabbit. At ayun lang. So, itong company na to, hindi ko pa rin sasabihin ng pangalan. Hiring kami. Ito na yung highlight talaga. Hiring kami. Titingnan ko muna. Hiring kami sa ito. Ang benefits kasi dito, masasabi kong competitive salary talaga. At ito pa pala, teka lang, bago ko sabihin. Yung mga nandun, para mga professional. Para mga professional sila. Kapag narinig mo yung yung position, yung ginagawa, para mga professional sila. Tas hindi ko alam ang tawag sa nararamdaman ko na parang hindi ako dapat dito eh. Parang imposter syndrome. Parang mga professional sila. Tas ako nagtatarantad ako minsan sa internet. Tsaka yun din pala yung dahilan kung bakit hindi ko sinasabi o hindi ko nilalagay sa social media profile ko. Hindi ko pinangangalandakan yung company name. Kasi alam naman natin na yung mga company na yan, meron mga core values. At itong core values na to, sa company namin talagang seryoso talaga sila na i-implement, parang ganun, na dapat yung mga empleyado is may ganitong core values. Ako, mamaya meron akong joke na mabitawan sa internet, tapos makikita na kasi ginagawa yun, di ba? Pag may ma-offend sa joke na hindi naman alam yung story. Kasi ano ba yun, yung pinagsasabi mo, dito ko palang tatrabaho, biglang mag-PPM mag-i-email sa HR o kaya dun sa mismong company, ganito ba yung mga empleyado nyo? Napakawalang hiya, yung mga jokes. Diba? Kasi hindi natin may iwasan sa stand-up comedy kaya hindi ko rin pinangangalandakan yung company. Mamaya, ayun nga, makapagbitaw ako ng hindi ganong kagandang joke, tapos ma-misinterpret pa. Edi tanggal ako, saya-saya ako na sa company na to eh. Diba? Pero kung gusto niyo malaman kung anong company yun, PM niyo ako kasi kung gusto niyo magpa-refer. At itong company na to, may tanong pala ako. Diba, patalon-talon. Kailangan ba talaga, tingin nyo ba, kailangan talaga na kapag, pumasok ka sa isang company, kailangan i-adapt mo yung core values, na kailangan ganito ako, na kailangan, tingin ko, oo, pero hindi mo rin kasi maiiwasan minsan. Nagsasalita lang ako para sa sarili ko kasi meron kaming, 'di ba, inclusivity sa mga, ito na lang example, merong inclusivity sa lahat gender. Siyempre, meron ako mga jokes na about sa LGBT na hindi naman nakaka-offend. Wala pa naman nagsasabi sa akin kapag merong show tas binibitawan ko yung joke, wala naman nagsasabi na napakawalang hiya mo, ba't mo sinabi yan? Pero siyempre baka ma-misinterpret baka ma-misinterpret ng mga tao sa internet. Sasabihin, ito ba yung nyo? Ito ba yung empleyado nyo? Kala ko ba ganyan. So, tingin nyo ba importante talaga na i-adapt mo o i-apply mo sa sarili mo yung mga ganong values ng company, mga pinapaniwalaan nila? Maging totoo na lang tayo, di ba? Nag-apply lang naman tayo din sa company para sa pera, para may sweldo tayo. Ewan ko kung pag nakita to ng mga boss ko, di ko alam kung sasabihin. Doon di naman nila alam, hindi naman sila makikinig nito. Magta 30 minutes na wala silang time. So yun lang, ang core values na sinasabi ko, baka maka-offend yung ma-misinterpret yung mga jokes, kaya hindi ko pinangangalandakan ang company namin. Permanent work from home setup, dapat pala nilista ko. Competitive salary,
masasabi kong competitive talaga compared sa mga ibang offer. Tapos syempre nasa bahay ka pa, wala kang gastos sa pamasahe. Kumpletong benefits. Hindi lang kumpleto, sobra-sobra pa. Kasi when I say benefits, yung sa government, merong PhilHealth, SS, Pag-ibig, hindi mo na siya poproblemahin. At meron ding mga iba pang benefits na hindi binibigay ng ibang company. Kung ano yon, sasabihin ko kapag nag-PM kayo. PM nyo, i-refer ko kayo, promise. Masaya dito, masaya yung ko dito. Maganda yung lagay ko sa company na to. Meron lang syempre hindi naman may iwasan yung bad reviews online. Pero based on experience, okay talaga na gusto ko para magtatagal ako kung ganito yung nangyayari. Tapos, ito pa pala, meron kang siguro yung iba magigets na kung anong company to. Meron kang MacBook. As in MacBook, Apple na laptop, MacBook. Kapag lahat magkakaroon nito, pero syempre may condition muna na kailangan mong ma-meet. Though hindi siya sobrang bigat na condition na kailangan magkaroon ka ng scorecard na sobrang taas. Kailangan magtagal ka muna sa company ng ganito. Hindi ganun. Madali mo lang makuha. Kasama siya sa process talaga. Kasama sa process na meron kang MacBook. Siyempre para magamit mo sa work mo. Pero sa una, kailangan mo siyempre ng sarili mo muna ng device pag nag-a-apply ka. Alam nga na mabigyan ka ng MacBook, mag-a-apply ka pa lang. Or pagka na-hire ka, hindi ka kaagad mabibigyan ng device. Meron pang mga Meron ka pang kailangang gawin, siyempre. Pero sabi ko nga kanina, kasama sa process yun. Kasama sa process ng pagiging employee mo yung... So eventually, magkakaroon ka rin talaga. Hindi siya yung pili lang ang magkakaroon. Hindi, lahat. Basta mangyari tong bagay na to. So yun, ayun lang naman. Gusto ko lang i-share din na since maganda yung kalagayan ko sa company ito, bakit hindi ko i-share sa iba? Bakit hindi ko ipa-try sa iba na pumasok dito sa company na to? Kasi baka stress na rin kayo sa sa pag-office nyo, stress na rin kayo sa mga work nyo. Try nyo lang. Sabihin nyo, PM nyo lang ako, tapos bibigyan ko kayo ng link. At yun, sana ma-hire. Galingan nyo lang sa interview syempre, saka sa mga exam. Pero kung gusto nyo ng tips, meron din, marami tayo niyan. Syempre, may mga tropa tayo dyan na mga ka-team ko. Pwede ko rin kayong i-refer sa kanila. Sabi ko, baka may ma-share kayo. Lalo yung mga bago kasi iba na yata yung process ng tryouts. Iba na sa process ng pag-apply. Compared dun sa amin kasi magdadalawang taon na rin ako dito Tapos meron kami mga ka-team na bago. Parang may naiba yata sa process. So, syempre, i-refer ko kayo dun sa kanila. O, pwede ko mag-PM sa kanila. Sabihin ko, baka may tips kayo dito. Patulong naman kasi gusto ko ring maranasan nyo yung ganitong setup pagdating sa trabaho kasi naranasan ko na yung dinadrag ko talaga yung sarili ko para makapasok sa trabaho. Syempre, pag di ka pumasok, wala kang sweldo. Naranasan ko yun. Yung talagang sobrang tamad. Gigising ka, tapos naliligo ka. Yan, gigising ka, maliligo ka, prepare, tapos pagising mo palang pagod ka na. Tapos babiyahe ka pa, mainit. Kahit hapon o gabi yung pasok mo, mainit. So, yun. Gusto ko rin maranasan nyo yung ganito. At sana tumagal din ako sa ganitong sa work na to. So, kung gusto nyo rin, basta PM nyo lang ako. Madali naman akong, hope yung makaduday, send message. Sabi mo, CS, magsasabi mo. Pahingin link. Ayan, bigyan kita, tapos bigyan kita ng tips. So, yun lang. Take away ko sa sa session na to ay kapag tinatamad ka sa mga bagay-bagay dahil may nakasanayan ka na isang konting push lang, malay mo mag-enjoy ka. Tapos manood kayo ng Netflix special ni Alex Calleja February 7. At ano pa ba? Mag-apply kayo sa amin. At yun lang naman. Again, CS De La Peña, hope yan makaduday.
The Comedy Crew, manood kayo ng mga stand-up comedy show namin. Punta lang kayo sa www.thecomedycrew.com at alexcalieja.com. Syempre, follow nyo ang Hopya Makaduday na Facebook page. Meron din tayo YouTube. May TikTok rin. Diyan tayo lahat. Ayan. Hopya Makaduday, si S. De La Peña, The Comedy Crew. Hindi ito podcast session 10. Peace out.